Maligayang pagbabalik sa ating malalimang pagsusuri. Kung maaalala mo, at alam ko nakatuto ka sa seryeng ito tayo ngayon ay pumasok na sa part 2. Oo, ikalawang bahagi na tayo ng ating paghimay sa obrang A Golden Chain. A Golden Chain ni William Perkins. At para sa ating mabilisang pagbabalik tanaw, bale medyo mabigat yung huli natin pinag-usapan. Sobrang bigat. Tinalakay natin yung nakakatakot na katotohanan ng The Fall, yung pagkahulog ng sangkatauhan. Dito natin ginamit yung yung analohiya ni Perkins na pilay na kabayo, naalala mo yon? Yung ang Diyos ang nagbibigay ng enerhiya para makagalaw ang kabayo, Tama. pero yung pilay, yung mismong depekto sa paglakad, ay galing sa kabayo mismo. Correct. At dahil sa depektong iyan, nakita natin ang kabuuang korupsyon ng tao na tila walang tigil na dumudulas pababa sa isang makapal at itim na linya. Ang itim na linya ng paggawasak kung sa 400 taong gulang na mapa ng realidad ni Perkins. At diyan talaga natin mararamdaman yung matinding krisis na kinakaharap ng sangkatauhan. Kasi kung titingnan mo ang mapang iyon, Tila ba nasa iisang relyes lang tayo, na walang preno? oo. At ang dulo nito ay tiyak na kapahamakan. Kaya ang malaking tanong na bumabagabag sa isipan matapos ang unang bahagi ay, paano pa tayo makakalipat ng riles? May paraan pa ba para makaiwas sa pagkawasak na ito? O talagang hanggang doon na lang ang kwento? At iyan mismo ang misyon ng ating talakayan ngayon. Hindi tayo mananatili sa itim na linya? Tatawid tayo. Yes, sa bahaging ito, tatawid tayo sa tinatawag na asul na linya sa chart ni Perkins para tuklasin ang hindi mapuputol na gintong kadena ng katubusan. Gagamitin natin ang mga mismong isinulat niya upang himayin kung paano niya inihanda itong tinawag niyang agham ng kaluluwa. Or science of the soul? Science of the Soul. Ipapaliwanag natin ng eksakto kung paano raw iniligtas ng Diyos ang sangkatauhanan mula sa kadiliman. At para sa iyo na nakikinig ngayon, ipapakita namin kung paano itong makalumang pananaw na ito ay may direktang tama sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mong buhay. At yung mga personal na paghihirap mo, di ba? Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo sa mismong solusyon sa krisis natin, ang tagapagligtas. Ipinapakilala rito ni Perkins ang tinatawag na matematika ng hypostatic union. Yung hypostatic union, napakagandang tawaging matematika yan. Bakit mo nasabi? Kasi inilatag talaga ito ni Perkins na parang isang theological na equation. Kapag inisip natin ng kaligtasan, madalas nating itanong, bakit hindi na lang nagpadala ang Diyos ng isang perpektong tao para ayusin ang lahat? O kaya naman, isang anghel? Eksakto! Bakit hindi na lang isang makapangyarihang anghel mula sa langit ang bumaba at nagbayad ng utang natin? Bakit kailangan pa ng ganitong napakakomplikadong sitwasyon kung saan ang dalawang magkaibang kalikasan ay magsasanib? Yung pagiging Diyos at pagiging tao sa iisang persona. Walang labis, walang kulang. Ang sagot ni Perkins dyan ay nakaugat sa purong loika ng katarungan. Pinaliwanag niya na kailangan niyang maging tao upang mabayaran ang utang ng tao. Makes sense. Kung iisipin natin sa konteksto ng batas, ang kalikasan ng nagkasala ay dapat ding tumugma sa kalikasan ng magbabayad. Tao ang gumawa ng kasalanan, kaya ang katarungan ay humihingi na tao rin ang humarap sa parusa. Kaya hindi pwedeng anghel ang magbayad. Magkaiba sila ng uri. Tama. Pero hindi sapat na tao lang siya. Dito pumapasok ang ikalawang bahagi ng equation, kailangan din niyang maging Diyos. Kasi yung utang na ginawa ng tao laban sa isang walang hanggang Diyos ay may katumbas na walang hanggang kaparusahan. Ang kailangan niyang saluhin ay ang walang hanggang bigat ng pagdurusa at puot. At dyan makikita ang limitasyon ng pagiging tao lamang. Ayon sa mga teksto ni Perkins, kung isang ordinaryong tao, kahit pa sabihin nating siya na ang pinakamabuti at pinakaperfektong tao sa buong kasaysayan, ang sasalo ng ganoong klaseng parusa, madudurog siya. Tuluyan siyang mawawasak sa ilalim ng ganoong bigat. Hindi niya ito kakayanin. Mabubura siya sa sirkulasyon ng realidad. Kaya kailangan ng banal na kalikasan, ang pagiging Diyos upang suportahan at panatilihing buo ang kalikasan ng tao habang binabata nito ang parusa. Ganap na tao para magbayad at ganap na Diyos para makayanan ng halaga ng ibabayad ng hindi naglalaho. Napakabigat na formula.
At mula sa pormulang iyan ng kanyang kalikasan, umusad si Perkins sa kung ano naman ang eksaktong gagawin ng tagapagligtas na ito. Dito niya ipinakilala ang tatlong katungkulan ni Kristo. Hindi lang kasi siya dumating at sinabing, "Okay, ililigtas ko kayo." May proseso. Mayroon siyang tatlong tiyak at hiwa-hiwalay na papel na ginagampanan sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang nakakabighani rito ay kung paano sinasagot ng bawat katungkulan ang mga tiyak na naging pinsala mula sa the fall. Ang tatlong papel na ito ay ang pagiging pari o saserdote, propeta, at hari. Bawat isa ay may nakalaang solusyon sa pagkasirang naranasan ng sangkatauhan. Himayin natin ng una, ang pagiging pari. Sige. Sa lumang sistema, ang pari ang nag-aalay ng sakripisyo sa altar para pagbayaran ng kasalanan ng mga tao. Pero dito, siya mismo ang nag-aalay at ang iniaalay niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Dito pumapasok yung tinatawag sa teolohiya na propitiation. Medyo malalim at teknikal na salita. Oo, pero ang ibig sabihin lang nito ay siya yung mismong humarap, sumalo ng galit ng hustisya para magkaroon ng kapayapaan at maibalik ang naputol na relasyon natin sa Diyos. Binayaran niya ang utang na hindi natin kayang bayaran. Kaya nabayaran na yung parusa dahil sa pagiging pari niya. Pero kung babalikan natin ang the fall, hindi lang naman tayo nagkautang. Tayo rin ay nabulag sa katotohanan. O nga no, yung epekto sa isip, Diyan naman papasok ang ikalawang papel niya, ang pagiging propeta. Kadalasan kapag naririnig natin ang salitang propeta, ang iniisip natin ay isang taong nanghuhula ng hinaharap. tama, manghuhula. Pero para kay Perkins, ang pagiging propeta ni Kristo ay higit pa roon. Siya ang nagbubunyag ng salita at nag-aalis ng piring sa ating mga mata. Pinapagaling niya ang espiritual na pagkakabulag ng ating mga isip upang makita natin at maintindihan ang liwanag ng Ebanghelyo. Kumbaga, wala kasing silbi na bayad na ang utang mo kung hindi mo naman ito nakikita o nauunawaan. Totoo yan. At kapag nakakakita ka na, kailangan mo ng proteksyon at pamamahala. Dito pumapasok ang ikatlong katungkulan, ang pagiging hari. At bigyan natin ito ng konting konteksto para sa iyo na nakikinig. Noong isinulat ito ni Perkins sa panahon ng mga Elizabethan, ang konsepto ng isang hari o reyna ay hindi lang isang figura sa gobyerno. Sila ay may hawak na absolutong kapangyarihan sa buhay ng mga tao. Kaya nang sabihin ni Perkins na si Kristo ay hari, ibig sabihin siya ang nagmamahari sa kanyang iglesia, namamahagi ng mga espiritual na regalo, at higit sa lahat, at ito ang pinakamahalaga, siya ang aktibong nakikipagdigma at nagwawasak sa kaharian ng kadiliman na patuloy na bumibihag sa atin. Talagang sakop lahat. Ang pari ang nag-aalis ng parusa ng kasalanan. Ang propeta ang nag-aalis ng kamangmangan. At ang hari ang bumasag sa mismong kapangyarihan at pagkakagapos natin kay Satanas. Kompleto ang solusyon para sa depekto ng pilay na kabayo. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. At medyo mabigat Paano? kasi kapag binalikan natin yung unang katungkulan, yung pagiging pare na nag-aalay ng sarili, kailangan nating harapin ng direkta ang mismong sakripisyo sa krus. At babala lang, medyo madilim at kakaiba ang pananaw rito ni Perkins. Kasi kadalasan, kapag iniisip natin ang krus, nakatutok tayo sa mga pelikula na nagpapakita ng pisikal na sakit. Yung mga pako sa kamay, yung matinding latigo na nagpunit sa kanyang balat, yung kakulangan sa hininga, yung uhaw. At hindi naman binabawasan ni Perkins ang tindi ng pisikal na pagpapahirap na iyon. Nakakakilabot ang pinagdaanan ng kanyang katawan. Subalit, ayon mismo sa pag-aaral ni Perkins, ang lahat ng pisikal na tortur na iyon, ang dugo, ang pako, ang latigo, ay itinuturing niyang madaling bahagi lamang ng sakripisyo. Isipin mo yon, ang madaling bahagi. Nakakagulat, 'di ba? Kung iyon ang madali, ano ang mahirap? Ipinaliwanag ni Perkins na ang tunay na lagim, ang pinakasentro ng pagdurusa sa krus, ay hindi nangyari sa labas ng kanyang katawan, kundi sa loob. Ang espiritual na takot at paghihiyap. Harapin natin itong nakapanlulumong ideya. Ang pagbuhos ng dagat ng poot ng Diyos na katumbas ng parusa sa lahat ng kasalanan ng buong mundo.
Napakabigat na konsepto niyan para sa isip ng tao. Isipin mo na lang ang poot ng isang banal na Diyos laban sa lahat ng kasamaan na nagawa na, ginagawa pa lang, at gagawin pa sa hinaharap. Lahat ng pang-aabuso, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagpatay. Ang kailangan niyang danasin ay ang walang hanggang katarungan na biglang nakakonsentra, nakaipon at bumabagsak sa iisang kamalayan sa sandaling iyon. Ang buong bigat ng makatarungang galit na iyon ay ibinuhos ng buong buo sa mismong kaluluwa ng tagapagligtas. Kaya nga, kung babalikan natin ang mga teksto, makikita mo ang kanyang matinding pagiyak sa hardin pa lang. Yung paglabas ng pawis na tila dugo habang naghihintay siya. Ang pagdurusa ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng sumpa at pagtalikod ng Diyos Ama. Iyon ang tunay na kabayaran. Gamitin natin ang analohiya mula sa ating mga sanggunian para mas maramdaman mo ito. Isipin mo ang init ng araw. Mainit, napakalaki, napakalawak. At nakakapapasong init kung lalapitan mo. Ngayon, isipin mo na kumuha ka ng isang higanting magnifying glass na kasinlaki ng universo. Pinadaan mo ang lahat ng init ng araw na iyon sa magnifying glass na iyon at itinutok mo sa isang napakaliit na tuldok. Ganun kasi di ang nangyari sa krus? Pinasan niya ang pinagsama-samang galit ng walang hanggang katarungan na nakafocus sa isang tuldok ng panahon at espasyo. Nandoon ang buong bigat. Ngunit dahil siya ay Diyos, gaya ng sinabi natin sa equation kanina, napanatili niya itong kayanin nang hindi siya naabo. Hindi siya tuluyang naglaho. Sinipsip niya ang buong init hanggang sa maubos ito. Ito ay nagbabangon ng isang mahalagang katanungan. Paano natin malalaman na gumana iyon? Paano tayo nakakasiguro na ang tuldok na iyon ay hindi nabigo? Na hindi siya natalo ng katarungan at na ang utang ay talagang nabayaran hanggang sa huling sentimo. At iyan ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang kwento sa krus. Ang sagot ni Perkins diyan ay ang muling pagkabuhay o resurrection. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang ginawa para magkaroon ng masayang ending na pampelikula. O para magbigay ng inspirasyon na kaya nating bumangon. Hindi. Ito ay nagsisilbing mismong patunay na legal. Ito ang resibo. Kung nanatiling patay si Kristo sa libingan, nangangahulugan iyon na nabigo ang transaksyon. Ibig sabihin, masyadong malaki ang utang ng tao at hindi niya ito nakayang bayaran. Nakain siya ng utang natin. Sa anumang legal o pinansyal na transaksyon, kapag nagbayad ka ng malaking utang, hindi ka alis ng walang pruweba na tinanggap ang bayad, tama? Oo naman, kailangan may resibo. Ang walang lamang libingan, ang mismong resibo na inisyu ng Diyos Ama na nagpapatunay na cleared na ang transaksyon. Buong-buo nang nabayaran ang walang hanggang utang. Kaya nang lumabas siya sa libingan, iyon ang opisyal na deklarasyon sa buong kalawakan na tapos na ang bayaran. At ang hustisya ay ganap ng nasiyahan. Wala nang natitirang utang para sa mga nasa asul na linya. Gusto kong pag-isipan mo yan saglit. Isipin mo yung pinakamabigat na utang o pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo. Yung uri ng kasalanan na nagpapagising sa iyo sa madaling araw dahil sa konsyensya. Ayon sa teolohiya ni Perkins, bayad na yun. Ang resibo ay yung walang lamang libingan. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Kung nandyan na ang resibo, kung ang lahat ay binayaran na ng tagapagligtas ng buong buo, at tayo ay iniligtas ng biyaya at hindi dahil sa ating sariling mga gawa, bakit kailangan pa natin ng kautusan? Bakit may 10 utos pa? Pwede na ba nating itapon ng mga batas na ito dahil hawak na natin ang resibo? Iyan ang isang napakagandang tensyon sa sistema ni Perkins. Kung hindi mo kasi ito maiintindihan, iisipin mong lisensya na ang biyaya para gawin ang kahit anong gusto mo. Na pwede ka nang magpakasasa kasi bayad na. Ipinaliwanag niya ng napakalinaw na ang kautusan o ang law ay hindi isang hagdan na maari nating akyatin para maabot ang langit. Madalas nating isipin na kaya tayo binigyan ng batas ay para sundin natin ito at magkamit ng pabor sa Diyos. Pero tandaan, meron tayong depekto, yung pilay na paa mula sa the fall. Kahit anong gawin natin, kahit gaano tayo magsikap, hindi tayo makakaakyat sa hagdang iyon ng mag-isa. Madudulas at madudulas lang tayo. Dahil doon, itinuturo ni Perkins na ang kautusan ay nagsisilbing bilang isang diagnostic tool o kaya ay isang salamin. Expand natin ito gamit ang isang analohiya.
Isipin mo na sumasakit ang dibdib mo at pumunta ka sa doktor. Sumaalalim ka sa isang chest x-ray. Paglabas ng resulta, nakita doon na basag ang mga buto mo sa kadyang. Ngayon, pagagalingin ba ng x-ray na iyon ang buto mo? Hindi, ipinapakita lang nito kung ano ang mali sa loob mo. Nakakadismaya, di ba? Kasi nakatingin ka sa litrato ng basag mong buto, pero walang ibinibigay na gamot ang x-ray. Ganon din ang salamin ng kautusan. Ang pangunahing layunin nito, ayon kay Perkins, ay ganap na durugin ang ating tiwala sa sarili o self-confidence. Ipinapakita nito kung gaano tayo kalayo at kadumi kumpara sa perpektong pamantayan ng Diyos. At hindi lang basta malayo. Para mabigyan natin ng partikular na halimbawa, ipinapakita ng batas sa interpretasyon ni Perkins ang isang napakataas at halos imposibleng pamantayan. Sa batas na ito, kung nakaramdam ka raw ng pagkamuhi o matinding galit sa iyong kapwa, ikaw ay itinuturing ng pumatay sa iyong puso. Hindi mo na kailangang hawakan ng patalim o kalabitin ng baril. Ang isip at puso pa lang, sakop na agad ng batas. Kung naghangad ka ng pag-aari ng iba, nagnakaw ka na. Kung ganyan ang pamantayan ng X-ray, ginagawa nitong nagkasala ang bawat isa sa atin sa bawat segundo ng ating buhay. Walang sino man ang makakatakas. Bawat sulyap natin sa salamin ng kautusan, nakikita natin ang dumi sa ating muka. At iyon mismo ang layunin ng salamin. Para maramdaman mo yung matinding bigat, na ma-realize mo na wala kang kakayahang linisin ang sarili mo at naubusan ka na ng opsyon. At diyan napapasok ang pinakamagandang bahagi ng sistema ni Perkins. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, dito natin makikita kung paano gumagana ng magkasama ang mga tila magkasalungat na konseptong ito. Hindi pinapatay ng batas ang biyaya at hindi rin binabaliwala ng biyaya ang batas. Isang ecosystem. Tinatawag ko itong isang napakagandang ecosystem ng biyaya. Mayroon itong siklo na umiikot at patuloy na nagbibigay buhay sa kaluluwa ng isang mananampalataya. Napakaganda niyang konsepto. Ng ecosystem, ipaliwanag natin kung paano ito umiikot. Nagsisimula ito sa kautusan. Pagtingin mo sa salamin ng kautusan o sa x-ray ng 10 utos, nakikita mo ang iyong sarili na basag at puno ng kasalanan. Wala kang laban. Nagtutulak ito sa iyo sa ganap na kawalan ng pag-asa o despair. Nadudurog ang pride mo. At sa kawalan mong iyon ng pag-asa, saan ka ngayon tatakbo? Dahil hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo, tatakbo ka sa nag-iisang doktor. Tatakbo ka palapit kay Kristo. Ang mismong batas na nagpapakita ng sakit mo ang nagtutulak sa iyo na hanapin ang biyaya. Dahil siya lang ang may hawak ng resibo na bayad na ang utang. Siya ang gumamot sa basag mong kaluluwa gamit ang sarili niyang sakripisyo. At dito makukumpulito ang ecosystem. Kapag naranasan mo na ang biyaya at alam mong hawak mo na ang resibo, ano ang mangyayari? Ibinabalik ka ng biyaya pabalik sa kautusan. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalaki na ng pinagkakaiba. Ibinabalik ka sa kautusan, hindi para sumunod upang makamit ang langit. Hindi para magpapansin sa Diyos para maligtas. Ibinabalik ka sa kautusan para lumakad ng may pasasalamat at kagalakan dahil ikaw ay buhay na at nailigtas na. Sumusunod ka na? Hindi dahil natatakot kang maparusahan kung magkakamali ka, kundi dahil mahal mo ang nagligtas sa iyo. Ang batas na dating nagpapakita ng sakit mo ay nagiging gabay mo na ngayon kung paano magmahal. Isang perpekto at buhay na ecosystem nga. Mula sa batas na nagdudulot ng kalungkutan, papunta sa pag-asa at biyaya kay Kristo, at mula kay Kristo, pabalik sa masayang pagsunod sa batas. Ang nagbago ay hindi ang batas, kundi ang puso at ang motibo ng sumusunod. Ang pilay na kabayo na tinalakay natin sa simula ay hindi pa rin perpekto, pero binigyan nito ng bagong lakas at bagong direksyon na hindi nagmula sa sarili nitong kalamnan. Kundi nagmula sa labas, mula sa mismong tagapagligtas na naglipat sa kanya sa asul na linya. Kapag umatras ka at tiningnan ang buong malaking chart ni Perkins, mula sa walang hanggang plano ng Diyos, sa matinding krisis ng pagkahulog ng tao, sa pagdating ng tagapagligtas na may pinagsanib na kalikasan ng Diyos at tao, hanggang sa napakabagay na ecosystem ng biyaya at batas, Nag-aalok ito ng isang grand unified theory of everything.
Isa itong malawakang paliwanag na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng realidad. Wala itong iniiwang puwang para sa pagkakataon lang. At kailangan nating ipaunawa kung gaano ito kabigat at kahalaga para sa mga tao noong panahon ng Elizabethan nang idisenyo ito ni Perkins. Ang mundo nila ay magulo, madilim at hindi pabor sa kanila. Napapaligiran sila ng mga nakamamatay na sakit tulad ng salot, banta ng digmaan mula sa ibang bansa, matinding kahirapan at napakaikling buhay. Pero para sa kanila, pagtingin nila sa chart na ito, nangangahulugan itong walang anumang bagay na aksidente. Ang bawat sakit, bawat pagdurusa, bawat luha at bawat pagsubok na pinagdadaanan nila ay isang sadyang kawing o link sa isang gintong kadena na mahigpit na hawak ng kamay ng isang mabuti, matalino at makapangyarihang Diyos. Ang pananaw na ito ang nagbigay ng danggal at malalim na layunin sa kanilang mga luha. Hindi sila mga biktima lang ng isang bulag na kapalaran o malas. Bahagi sila ng isang dakilang kwento na isinulat at sinigurado ng Diyos bago pa man nialikahin ng mundo. Napakalakas na foundation nun para sa kanila. Kaya bago natin tapusin ito, gusto naming pag-isipan mo ito ng malalim. Ang 400 taong gulang na sistemang ito ba ng pagtingin sa mundo ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ngayon? O may mga katanungan pa ring bumabagabag sa isip mo? Yung matinding tensyon sa pagitan ng ganap na soberanya ng Diyos sa bawat detalye ng buhay at ng sarili mong kalayaan at pananagutan, nararamdaman mo ba ang bigat nito? I-drop mo ang mga thoughts mo sa comments. Dalhin mo ang mga tanong na yan habang tinatahak mo ang araw mo. Huwag mong iwasan ang tensyon na yan. Talagang napakaraming dapat pagnilayan. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng nakatakdang plano mula pa sa simula at ng araw-araw nating mga desisyon ay isang mahabang paglalakbay ng isip at puso na hindi natatapos sa isang upuan lamang. At bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kitang iwanan sa isang nakakapukaw na kaisipan mula sa mga pag-aaral ni Perkins na hindi natin lubusang nahimay kanina pero napakahalaga. Ito ay ang kanyang philosophical na konsepto na ang kasalanan ay isang privative o isang pagalis, isang kawalan. Sinasabi niya na noong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi siya lumikha ng isang hiwalay na pisikal na sangkap o enerhiya na tinatawag na kasalanan o kasamaan. Sa halip, ang kasalanan ay simpleng kawalan ng kabutihan. Para itong dilim. Ang dilim ay hindi naman talaga isang bagay o presensya. Ito ay kawalan lamang ng liwanag. O kaya ang lamig, na ayon sa siyensya ay hindi isang enerhiya, kundi kawalan lamang ng init. Kaya heto ang huling tanong namin sa iyo. Kung titignan mo ang kasamaan, ang mga pagkakamali at ang kadiliman sa iyong sariling buhay, hindi bilang mga aktibong halimaw na may sariling buhay na sumasalakay sa iyo, kundi bilang simpleng mga lugar kung saan nawawala o hindi nakakaabot ang liwanag, Paano nito mababago ang paraan ng paghahanap mo sa liwanag bukas? pag-isipan mo yan ng mabuti hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri.